Pinagpalang, pwede po tayo tumayo? Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Are you blessed this morning? Amen! Kami po, blessed na blessed po kami dahil umattend kami ng 29th anniversary ng El Shaddai. Salamat sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon para makipag-ugnayan and we were able to invite Father Chris sa ating anniversary, 12-year anniversary this coming June 8. So ngayong umaga, nakakatuwa, ang bilis ng panahon. Can you imagine, March 2 na ngayon? Diba? Parang kakaumpisa lang ng February, katapusan agad. So ngayong umaga, gusto kong tawagin si Ate Becca para sa opening prayer. Ate Becca? Dito ka na. Ate Becca, hindi ka dito. Hallelujah. Oh Lord, thank you Panginoon sa araw na ito muli. Araw na linggo, araw mo, araw namin para lumapit sa iyo, sumamba sa iyo. Purihin ka, itaas ang pangalan mo, Panginoon. Lord, inilalapit po namin ang aming gawain, Panginoon. Ang aming music ministry, Panginoon. Naayos po ang kantahan namin at madama namin ang presensya mo habang kami umaawit. Amen. Ganon din po, Panginoon, ang pakikinig namin sa salita mo, Panginoon. Bigyan po ng wisdom si Pastora upang i-share niya mabuti sa amin ang iyong banal na salita na magiging gabay namin sa habang lumalakad kami dito sa mundo, Panginoon. Amen. Lord, ang lahat ng pasasalamat, papuri, ay sa iyo lang namin inihandog. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. So, awit po tayo. Lord, you are here. I'm glad you are here. I want to share my love for you. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love for you. For we are one, for we are one, for we are one, for we are one, for we are one. The family of God. We are one, for we are one, for we are one, for we are one, for we are one. The family of God. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love. Oh, we are one, for we are one, for we are one, for we are one, for we are one. On a family of God. For we are one, for we are one, for we are one, for we are one, for we are one. On a family of God. Matulad tayo sa ating Yes, ang samba sa ating Panginoon. Amen. Awitin natin ang above all powers. Above all things, your and all created things. Above all these lands, and all the days of man.
power. You were for the world began. Our kingdom, our rule, our wonder, the world has ever known. Our day and treasures of the earth. There's no way creation was crucified, lay behind the stone, Jesus died, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You were the Lord, and God of me, our own power, our own peace, our own nature, and all created things. Our own wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Our own kingdom, our own throne, our own wonder, the world has ever known. Our own will and treasures of the earth. There's no way creation was crucified, lay behind the cross, Jesus died, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You were the Lord, and God of me, our crucified and lay behind the cross, Jesus died, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You were the Lord, and God of me, our like a rose, trampled on the ground. You were the Lord, and God of me, our falling down in worship, sing the song of praises to the Lamb. And all the land before us, and all who will believe, we sing the song of praises to the Lamb. Glory
It's the highest, your name. It's the greatest, your name. Stands above them all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. The angels cry, holy, creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Give you everything. Sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you wear His name, sing the song forever to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. The angels cry, holy, creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. The people sing, holy, the kings of kings, holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Your throne and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Angels cry, holy, and creations cry, holy, you're lifted high, holy, holy forever. People sing, holy, the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever.
Praise God. Hallelujah. Alam ko may kasunod kaya. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So, are you blessed this morning? Parang malungkot ang mundo. Glory to God. Hallelujah. So, pinagpalang umaga po sa bawat isa. Hindi lamang po dito, kundi sa lahat nakakapanood ng live. Amen po! Amen! Glory to God. Isang pinagpalang araw sa bawat isa. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. Amen! Glory to God. Salamat po sa Panginoon sa magandang araw. Ngayon po ay March 2, first Sunday ng March. Glory to God. Nung nakaraang linggo po, napakaganda po nung ating service. Pinanood ko po yung ating video. Napakasaya. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. So, pinanood ko po na ang bawat isa po ay aking tinitingnan. Sobrang saya po ng nakaraan. Glory to God. Tama si Holy. Praise the Lord. Sabagay, every Sunday naman po, masaya naman po talaga yung ating mga service. So, nung nakaraan po, pinag-usapan po natin yung una, sabi po, tanggapin daw po natin, accept the Word of God with humility. Yun po yung title ng ating message last Sunday. At ang una po nating points is quick to hear, slow to anger, and accept the word of God with humility. Slow to speak, slow to anger, and accept the word of God with humility. So, kung lahat pong yan, naalala ko po kagabi, yung pong topic namin dun sa aming Bible study, maganda po. Ang topic po ni Ate P is sabi niya po, doon po sa Psalms 91. Paborito po yung mga taga-Elisa, master yun ni Ate Mary. Tama, Ate? Glory to God. Sabi po doon sa Psalms 91:4, sabi po, kapag po tayo nagpasakop sa Panginoon, lulukuban tayo ng kanyang malabay na pakpak. Kaya po, kung ihahalin tulad po natin sa buhay natin, ang isang manok. Hello? Amen. Lahat naman tayo nakaranas magkaroon ng manok sa bahay. Tama? Di ba pag ang inahing manok ay may mga sisiw, pag siya nakayup-yup, hindi mo makikita ang sisiw niya kahit 12. Tama? Di ba kasi nakaganon yung kanyang mga pakpak. And then, tawag dito, pag ginalaw mo ang kinantin mo yung manok at yung kanyang sisiw, sasabugin ka, manda ka, sasabugin ka. Di ba? Glory to God. So, ganyan po yung ating amang nasa langit. Hinalintulad tayo sa isang ibon, sa isang manok, na kapag ka po tayo nasa Kanya, hindi po niya tayo pinababayaan. Amen? At ang unang tungkulin ng Diyos Ama, ipagkaloob kung anong ating pangangailangan, katulad din ng ating mga amang nasa lupa, sabi nga, kahit masama, mabuti pa rin ang iniisip sa kanyang mga anak. Amen? So, si Ate Nora naman po, ang sabi po niya doon sa 1 Peter 3:11, tatandaan ko Ate Nora, tatandaan ko yung topic nilang dalawa. So, praise God, hallelujah. Kasi ako po, pagsalita ng Diyos, tatandaan ko, minsan yung mga points to points, nakakalimutan ko. Praise God. Sabi naman ni Ate Honora, paano daw ba mamuhay ang isang totoong Kristiyano? Kasi sabi po doon sa 1 Peter 3:11, pag po binasa mo yon, sa buong 3, kapag daw po ikaw ay isang totoong Kristiyano, pipigilan mo ang dila mo. Tama ba, Tinora? Di ba? Sabi, pati sasalitain mo, lahat ng iisipin mo, lahat ng gagawin mo, pinag-iisipan mo. Tama? At yan naman talaga ang kalooban ng Diyos. Katulad din nung sinabi ni Father kanina, natutuwa ako, sabi, bago ka mamuna, sabi nga ni Ate Lot, nung maliit na puwing ng kapwa mo, tingnan mo muna yung malaking puwing mo na nasa mata mo. Bago ka makatanggal ng puwing ng iba, tanggalin mo muna yung puwing. Di ba? Sabi niya. Tapos, sabi pa niya, yun daw pong puno, saan nakikita? Sa bunga. Tapos, ano pa yung sinabi, Ate Luz? Hindi ko na po matanda yung kanina lang sinasabi ko, praise God. Huwag i-compare
Kung ano ang meron ka, makontento ka. Hindi mo kailangang ikumpara ang iyong sarili sa iba. Amen? Sabi nga niya, kung ano daw ang meron ka na, pag-usapan pa nga doon patikilay eh. Praise God. Hallelujah. So, lahat po yan. Kaya nga kami nagtatawa na sa likuran. So, totoo naman po, alam niyo po, lahat ng message ngayon, kay sa Catholic, kay saan, napapanahon. Dahil nga po na, good morning, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Ate Naomi, welcome po. Praise God. Hallelujah. Kumusta si Kuya Niknoy? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Magandang marinig ate na okay na si Kuya Niknoy. So, ngayon po ang topic po natin is grace pa rin po. The amazing grace of our God. Amen? Praise God. Sige, Ate Gisli. Ang kamangha-mangha na grasya ng ating Panginoon. Okay. Makikita po natin yan sa Romans chapter 3, verse 23 and 24. Makikita po natin yan sa New Living Translation. The amazing grace of God. Sabi po, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Yet God, in His grace, freely, sabi po, freely, make us right in His sight. Ano po sabi? Dahil sa kanyang mayamang grasya, tayo ay pinalaya niya at ginawang righteous sa kanyang harapan. Sa harapan ng Diyos. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sin. So maliwanag po sinasabi ng Bible na tayo po'y pinalaya na. Nung tinanggap natin si Kristo, pinalaya na tayo sa lahat nating mga kasalanan, noon, ngayon, at magpakailanman. Praise God. Sabi po doon sa TPT, TPT, for we all have seen and are in need of the glory of God. Yet, through His powerful declaration of acquittal, ang liwanag po, inakwit na tayo, idineklara niya tayong acquit. God freely gives away His righteousness. Ibinigay niya ng pusa ang ating pagiging matuwid. His gift of love and favor now cascades over us. So binigyan tayo ng regalo. At ang kanyang pag-ibig at pabor ay nasa atin ng lahat. Amen? Sabi naman po ng Amplified, since all have sinned and continually fall short of the glory of God and are being justified, declared free of the guilt of sin, made acceptable to God, and granted eternal life. Kasama doon sa pagpapalaya sa atin ay ang buhay na walang hanggan. As a gift na regalo ng Diyos sa kanyang mayamang grasya through the redemption sa pamamagitan ng pagdubos sa ating kasalanan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po, the payment for our sin, which is provided in Christ Jesus. So, maliwanag na sinasabi ng Biblia sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. Katulad po nung sinabi ko kay Father Chris kanina, sabi ko, we have the same goal, Father. And that is to introduce Jesus sa lahat ng tao. Sabi niya, oo nga po. Kaya nakakatuwa naman. Praise God. Kasi naalala ko po si Father Erickson. Pinag-usapan din po namin yan. Sabi po namin, nung nagkita kami, Father, we have the same goal. Oo nga po. Kaya natutuwa po akong makipag-usap sa kanila pag nakikita ko sila. So, salamat sa Diyos. Natatandaan tayo ni Father Chris na it so happen, pinsang buo pala ni Ate Luz. Kahit sila magpinsan, magkaiba sila. Praise God. Hallelujah. Iisa lang naman ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise God. Sabi mo sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga po, walang nakaabot. Lahat tayo ay short. Lahat tayo ay kulang sa
kulang para marating natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil tayong lahat ay nagkasala nung tayo po ay simula pa sa tiyan. Sa tiyan ng ating ina, makasalanan na tayo. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, so ibig sabihin, wala kang gagawin. Tatanggapin mo lamang at mananampalataya ka, libre ang kaligtasan. Amen? Amen. Hindi po totoong kailangan natin pagpagurang, kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin yon. Natutuwa po akong marinig kanina ang sabi, dahil sa kautusan, tayo ay namatay. Sabi doon sa binanggit ni Father Makoy, sabi niya, hindi ba totoo? Dahil sa kautusan. Kasi hindi natin kayang tuparin ang lahat ng kautusan. Praise God. Sabi po, dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuturing na matuwid. Sino pang itinuturing na matuwid? Tayo. Praise God. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siya nagpalaya sa kanila. So dahil sa ating Panginoong Jesus, tayong lahat ay napalaya nung tinanggap natin siyang Diyos at sariling tagapagligtas. Sabi ng iba siguro, Pastora, paulit-ulit ka naman. Hello? Sa tingin niyo po bakit? Dahil po, yun lamang pong totoong nakaunawa at nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, yun lamang po ang naniniwala at nananampalataya dahil naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. At hanggang hindi po natin nararamdaman ang totoong pag-ibig ng Diyos, hindi po tayo naniniwala. Tama? Amen. Sabi nga nila, noon nga sa bayang Israel, kasama na nila si Jesus nga, kasama na nila. Hindi pa sila naniniwala. Kaya naman sinabi ng ating Panginoong Hesus, mapalad ang sino mang naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Bakit? Kasi nararamdaman natin sa pamamagitan ng kanyang espiritu na ipinagkaloob sa bawat isa. So, sabi po, sabi po sa Titus 2:11-12, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ano po ang nagdudulot ng kaligtasan? Kagandahang loob ng Diyos. Alam niyo po ba, ang kagandahang loob at grace ay iisa at si Kristo ay iisa. Sabi po, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makabundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigay sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Sabi nga ni Ate Nora, dati ako'y ganito. Pero ngayon, konti na lang. Hello! Praise God! Nakakatuwa nga eh. Sabi niya, dati raw siya'y ganon. Ngayon do, konti na lang. Praise God! At least konti na lang. Amen? Praise God. At least she's honest to herself. Okay? Kasi lahat naman po talaga tayo nagkakasala. Wala naman sa ating exempted. Di ba? Yung nga lang, tumingin tayo ng sa isang tao eh. Bibiruan nga kami ni Ate Becca kanina nung sinasabi ng pare na sabi, pag ikaw ay medyo bata-bata pa, ang hinahanap mo daw, tall, dark, and handsome. Di ba? Sabi. Ngayon, nung ikaw ay medyo 35 na, ang sabi mo na lang, kasi tall, dark na lang, kahit hindi na handsome. Sabi niya. Tapos, nung 40 na, sabi mo, ano nga ito, Becca? Tall na lang. Dark na lang, sabi niya, ano? Tapos yung lumampas na ng edad uli, kahit ano na lang. Di ba? Kahit ano na lang. Kaya natawag niya kami kahit anong dumating. Di ba? So, kung tayo na kay Lord, kahit anong situation natin, kung ano pa rin yung pinapanalangin natin, yung pa rin ang kaya po, mas magandang sabihin, Lord, let your will be done. Kung ano ang kalooban mo, yun po ang mangyari. Bakit? Kasi nagtitiwala ka sa Diyos, di ka naman niya bibigyan ng hindi para sa iyo. Amen? Amen. Kaya kung tayo na kay Lord, alam ni Lord kung ano yung para sa atin. Kasi kilala niya tayo eh. Amen? Amen. Kahit naman anong hiling natin, kung alam niya hindi po pwede sa atin yung God, di na mabibigay yun eh. Tingnan niyo, pag isa'y madaldal, ang isa'y tahimik. Tama? Naalala ko yung amo ko, ganun. Pero nagmamahalan sila, lagi sila nagbabangayan. Sabi ko nga, the more you hate, the more you love. Diba? Praise God. Hallelujah. So,
Ang example po ng Amazing Grace at saka ng Words, meron po dalawang klase ng tao kung sinasabi dyan. Diyan po sa Prodigal Son, may dalawang anak. Dalawang klase ng anak. Tama? Kaya po nakaka-amaze. Tingnan niyo po kung anong ginawa. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, Ate Gisli, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Alam niyo po, ang tatay niya napakabait. Di ba? Nung hiningi, ibinigay. Tama? Kahit alam niya hindi mapapabuti ang kanyang anak, ibinigay pa rin niya. So, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. So, ano pong ginawa? Nagpakasasa at nagpakasaya. So, yan po yung buhay natin nung tayo wala sa Panginoon. Tama? Ang buhay natin ay pachamba-chamba. Kung pwede rito, kung saan masaya, dun tayo. Pag kung saan tayo yayain, okay lang. Di ba? Pero, sabi nga po, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bagit, nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niyo, kahit siya'y nagsimulang maghirap. So, namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Bakit kaya sa dami-dami ng papasukan sa babuyan pa? Di ba? Bakit po? Pag tinanong ko po kayo, ano pong revelation ang maiisip nyo? Napag-aralan natin yung baboy, bumabalik din sa... Kumbaga po, ang baboy po ang pinaka marumi sa lahat. Tama? Yun ang pinaka mababa. Di ba? Ang baboy pag nabusog tulog. Tama? Natatawa. Kasi, di ba kaya nakakatawa? Di ba sabi, ang mga baboy parang tayo. Di ba tayo pag busog tulog? Naantok. Praise God. Hallelujah. Napunta tuloy sa baboy, ano, di ba? At saka po, ang baboy po yung pinakamababang uri ng baboy nga di ba? Praise God. Hallelujah. So, sabi po, sa tindi na kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Can you imagine? Kakainin mo lamang ang pagkain ng baboy pagka talagang gutom na gutom ka na. Tama? Kasi kung hindi ka gutom na gutom at meron kang pagkukuhanan, hindi ka kakain ng pagkain ng baboy, di ba? Pero, ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. So ano po yung magandang katangian ng bata? Humility, magpapakumbaba. So, nalaman nila niya, na-realize niya na mali pala siya. Katulad sabi ni Ate Nora, dati, ganito ako. Pero ngayon, konti na lang. Di ba? Joke lang. Ibig sabihin, nakita niya yung sarili niya. Alam niyo po ba, ang gusto ng Panginoon, kaya nga sabi, ang grace ang nagtuturo. Ang gusto ng ating Panginoong Jesus, tayo muna ang makakilala sa ating sarili. Katulad ng sinabi ni Father, self-awareness. Dapat kilala mo yung sarili mo, kilala mo yung weak and strong points of yourself. Di ba? Sabi nga, para maalaman mo kung anong direction mo tatahakin, dapat malaman mo kung sino ka at anong kakayahan mo at hanggang saan ka. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya po nung naunawaan niya na wala na siyang magagawa, saan siya pumunta? Bumalik sa kanyang pamilya. Di ba? Sabi nga natin, ano man ang mangyari, family pa rin ang makatutulong sa atin. Tama? Kaya po, sa lahat ng ating pinupuntahan, kahit gaano katigas ang ulo natin, pagdating ng panahon, pamilya pa rin ang kakapitan mo. Amen? Praise God. Dahil siya pa rin ang hindi magtataboy at siya pa rin ang tutulong sa atin.
So dito po, makikita po natin yan. So nagpasya siyang umuwi. Kaya ako po nilagay dyan, Amazing Grace of the Father. At yan po yung ating Diyos. Sabi po, malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. So, nung nakita ng ama, alam na niya. Tinanong pa ba siya? Hindi na, di ba? Nung makita siya ng ama, nanakbo na siya. So, ganyan po tayo sa ating Diyos, Ama. Kahit tayo pabalubaloktot, kahit tayo matigas ang ulo, pag tayo ay lumapit sa Diyos, dalawang kamay niya tayong niyayakap. Praise God. Hallelujah. Sabi po niya, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ngunit, hindi na siya pinatapos? Tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Tatayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, na walang ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Pansinin niyo po, ngunit tinawag ng mga kanyang mga alila, dahil kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bisa ninyo. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Kasi po, sa bayang sa mga Hudyo, malaking karangalan po yung nakasuot ka ng singsing at ng sandalyas. So, ibig sabihin po, you are totally forgiven. Sabi nga, dahil sa mayamang grasya, hindi na siya tinanong. Nung nakita siya, niyakap ka agad siya. Di ba tayo, pag nakita natin, sabihin natin, niya, ang tigas ang ulo mo eh. Ayaw kang makinig, di ba? Buti nga sa iyo. Pero ang Diyos, hindi po siya nagsasalita. So, kapag po nakita siya, nung nakita siya ng ama, na bumabalik siya, dalawang kamay siyang niyakap. At yan po yung kalagayan natin. Nakuha niyo po? Kaya nga po, amazing grace. Kahangahangang grasya. Minsan nga, hindi natin maipaliwanag eh. Di ba sabi, minsan natatanong natin, Lord, sobra naman itong pagpapalang ibinigay mo sa akin, parang hindi naman yata ako karapat-dapat. Hello? Amen. Naranasan niyo po ba yan? Sabi nga ni Bishop Willie kanina umaga, hindi mo maipaliwanag, maiiyak na lang. At sasabihin mo, Lord, napakabuti mo. Di ba? Ako, minsan nga, pag naalaala ko yung kabutihan ng Diyos, umiiyak na lang ako. Praise God. Hallelujah. Kasi hindi mo maipaliwanag kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Praise God. Tingnan nyo nga kung ano sabi ng ama. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga ay nagdiwang. Kaya nga sabi, di ba? Kapag nakapag-akay ka ng isang kaluluwa pabalik sa Panginoon, libu-libong anghel ang nagkakatuwa. Amen? Nagdiriwang siya dahil sa isang makasalanang nagbalik loob sa ating Panginoon. Kaya po, kung gusto nyo kayong kalugdan ng Diyos, katulad ng ating panaginip, magdala tayo ng bawat isang kaluluwa pabalik sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Pwede ba yan? Amen. Biruin mo kung tayo makakapagdala ng isa, ilan tayo dito? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 44. So, biruin mo, 44 ka agad. Tama? Amen. Kaya ba natin yon? Amen. Glory to God. Hallelujah. So, dahil po sa pagbabalik loob niya, siya po ay tinanggap ng walang pasubali, walang tanong, kundi puro yakap at puro pagpapala ang binigay ng Panginoon. Amen? Napansin niyo ba, nung tayo ay tinanggap natin ng Panginoon, katakot-takot na pagpapala ang ating tinanggap? Hello? Sabi nga ni Lolet hindi ko naman pinanaginip na ang mga anak ko ay kung saan-saan mapunta. Hello? Hindi ba? Nakakaiyak nga lang, magkakahiwalay kayo pero
Pag nakikita mo yung kabutihan ng Panginoon, okay na rin. Nakakausap mo naman eh, di ba? Sabi ko nga, simple-simple lang naman ang panaginip ko, pero ang panaginip ng Diyos ay kakaiba. Amen? Glory to God. Amazing. Sabi po, B, works based on religion. Kasi ang religion po, hindi makapagliligtas. Sabi po, works based on religion. Pansinin niyo po kung anong katangian ng kapatid na panganay. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Pinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. So ano pang ginawa niya? Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasiyahan kami ng aking mga kaibigan. Nakita niyo po? Di ba ganyan? Sabi niyo, ay, ako ang gumawa niyan, ako ang nagganito, ako ang nagganyan. Di ba? Kaya nga sabi ko kanina kay Ate Arlene, ate, kahit hindi kami babanggit doon, okay lang. Basta narito kami, kasama niyo kami. Amen? Kaya lahat po natin ginagawa, katulad niya, no? Di ba? Gusto nung iba, lagi silang pinupuna. Gusto nung iba, lagi silang sikat. Di ba? Pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Nakikita po ng Diyos kung ano ang ginagawa natin. Sabi nga, maliit o malaki, nakikita tayo ng Panginoon. Amen? Glory to God. So, ang sabi po alam niyo po kung ano sinagot ng Ama? Sabi niya, subalit nang dumating anak niyong ito na lumustay na inyong kayamanan sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Imagine ninyo, di ba? Kasama mo lagi yung tatay mo, nawala yung kapatid mo, nung bumalik mo sa mga pagloob mo. Hello? Hindi ba maraming Kristiyanong ganyan? Mabuti na lamang sa TLGC walang ganyan. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Glory to God. Hallelujah. Kasi tayo, pag may bumabalik, masaya tayo. Di ba? Dahil mahal natin sila. So, sabi po, nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay ng kapatid mo. Ngunit, nabuhay. Nawala, ngunit muling. Kaya po, naalala ko po yung pinag-uusapan natin, hindi po lahat ng lumalakad sa kalsada ay buhay. Di ba? Lumalakad sila, pero sila ay patay. Ano po yung patay sa kanila? Spiritually dead and spiritually blind. Di ba? Kaya po, nakakalungkot ang kalagayan. Di ba? Sabi nga natin, kaya nga sabi, quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Di ba? Hindi lahat ng nakakarinig ay nakikinig. Sabi po, ang pakikinig po dapat ay nasa puso. Amen? Glory to God. So, meron pong dalawang klase ng tao. Ang tinitingnan ng panganay, yung lahat ng ginawa niya. Di ba? Samantalang yung ama, grasya ang pinapairal. Amen? Tayo po, grasya rin po ba tayo? Amen. Tama. Lahat tayo po ay under the grace of God. Dahil kung hindi sa kahabagan ng Diyos, wala tayong lahat dito ngayon. Amen? Amen. Kahit pabalu-baluktot pa tayo, kahit ano pa ang ginagawa natin, mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen? Niyayakap tayo every time na tayo mangangailangan. Tama? Glory to God. Hallelujah. Ito po ang dalawang klase ng tao. Tingnan niyo po kung sino kayo rito. Hello? Sabi dito sa Lucas 18, 9-14. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. Katulad ng sinabi ni Father Makoy kanina, di ba? May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay manhihingil ng buwis.
Tumayo ang paruseyo at nanalangin ng ganito. Sige po, basahin nyo. O Diyos, mapasasalamat ako sa iyo. Asa na yun? Ayun, sa pangalan ng pagkakaroon ng mga nawala ng mga dalaya. Dalawang beses ako nag-aaral sa isang linggo. Nagbibigyan ako ng kasampung bahagi mula sa lahat ng aking pinagin. Okay, hanggang dun muna tayo. Ano po ang mapapansin nyo sa kanya? Sarili niya lagi. Sarili lang na hindi nakas. Makasarili. Yun yung sinasabing, wala kang self-awareness. You are comparing yourself to others. Di ba? Sabi nga ni Father, mas magandang mamuna kaysa i-analyze mo ang iyong sarili. Tama? Sabi nga, mas maganda daw yung pag-usapan yung ibang tao kaysa pag-usapan yung sarili mo. Tama ba? Pero natutuwa po ako sa mga taga-life giver. They are willing to talk of the hurt of themselves. Naalala ko nga yung sinabi ni Ate Nora kagabi. Sabi niya, ito po ay ginagawa ko dati, pero ngayon, konti na lang. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Glory to God. Di ba sa Ate Bibian din, sabi ni Ate Bibian, ako yun, parang ako lahat yata yun. Di ba? Alam niyo po, madali po tayo magbago kapag tinanggap natin kung sino tayo. Amen? Sabi ko nga, kung ikaw ay radical din yung changes mo. Dahil, you are accepting your fall. Pero pansinin niyo po yung taong ayaw tanggapin kung sino siya. Matagal matuto. Bakit? Kasi ang tingin niya sa sarili niya, mas angat siya kaysa kanyang katabi. Tama? Pero kung ina-appreciate mo yung kagalingan niya at you are willing to learn, malalaman mo, meron siyang kagalingan na hindi mo kaya at meron kang kaya na hindi rin kaya niya. So yun nga yung sinasabing, accepting who you are, be contented in who you are. Sabi nga, binigyan ka na ng magandang mukha. Gusto mo pang baguhin yung mukha mo. Gusto mong patakusin yung ilong mo. Gusto mong dagdagan ang kilay mo. Diba? Gusto mong tanggalin yung kilay mo, palitan mo ng bago. Diba? Kaya tuloy pagkagising niya, nalimutan niya magkilay. Iba na ang mukha niya, di ba? Praise God. Hallelujah. So kaya nga po, marami po kasing alam niyo po, simula nang tayo naging Kristiyano, ang laki ng ipinagbago ng pananaw natin. Tama? Kasi parang lahat ng bagay sa buhay mo, masaya ka. At alam niyo po, yung mga taong hindi nakokontento, hindi nagiging masaya yan kahit kailan. Bakit? Bakit? Dahil lagi po sila naghahanap ng wala sa kanila. Tama? At pag tayo hanap ng hanap, hindi tayo masisiyahan. Di ba? Samantalang, kung titignan mo, sobra kang pinagpala, sabihin mo, pinagpala ka, kapatid. Di ba? Di ba? Sige nga, sabihin mo nga sa katabi mo, successful ka. Di ba? Alam niyo po, yung napagtagumpayan natin yung mga problema natin sa buhay, mananagumpay tayo. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya po pagka nakikita ko pong mga masasaya kayo, sobrang saya ko rin po. Amen? Ibig sabihin na pagtagumpayan nyo na lahat yung mga kalungkutan sa buhay ninyo. Amen? Ako nga pag nakikita ko si Manet na nakangiti, masaya na rin ako. Hello? Joke lang, Ate Manet. Glory to God. Hallelujah. Halata naman sa kanya kasi healthy rin siya eh. Praise God. Hallelujah. So, sabi niya kasi, samantala, basahin natin yung sa number 13. Samantala, asa na yun? Samantala naman, inigilan ng Diyos gabay ng kayo sa malayo at di lang namang kapuliin sa langit. Tinatabuhan niya ang kanyang bibig at sinasabi, O Diyos, magbago sa kayo sa Okay, tama na, hanggang doon. Na isang makasalanan. So, nakita niyo po yung picture ng dalawa. Samantalang siya, hindi ba lang siya makatingin sa langit, nahihiya siya. Dahil alam niyang siya ay makasalanan.
Di ba? So, dinadagukan niya ang dibdib niya. Hiyang-hiya siya. Alam niyo po, pag ganyan po ang ating attitude, mahal na mahal tayo ng Diyos. Yan po yung sinasabing mapalad ang nagpapakumbaba, ang People who are humble in heart. humble in spirit. Ang ibig sabihin, naniniwala ka na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen! Kasi siya, alam niyang si Lord lang ang makakatulong sa kanya para siya magkaroon ng kapatawaran at magkaroon siya ng kagalingan spiritually. Kaya ganun siya. Dahil alam niyang marami siyang ginagawang hindi tama. At ganyan po tayong lahat. Amen? So, ano pong sabi? Number 14. Sinasabi sa inyo, ang lalaki ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. At hindi ako sa iyo, sapagkat sino ang mataas ay ibababa at ang nakakababa ay itataas. So, gets nyo na. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya po kahit hindi niyo po hingin, pag alam ng Diyos na para sa iyo, ibibigay niya. Amen? Sabi ko nga po, for 74 years of my life, natutuwa nga po ako gabi na pag-usapan yung relasyon ng ama, anak at magulang. Di ba? Sabi ko nga, ako baligtad. Hindi ako nanenermon, ako sinesermonan ng aking mga anak. Hello? Joke naman po. Alam niyo po, pagka po gano'n ang relasyon nyo, you are comfortable to each other. Bakit? Pwede nilang sabihin sa iyo yung gusto nilang sabihin nang walang pagitan. At pwede mo rin sabihin sa kanya yung gusto mong sabihin dahil wala kayong pader na nakaharang. Amen? Hindi pinag-uusapan yung tatay ka at nanay ka at anak lamang siya. Dapat, pag may isip ng mga anak mo, kasama na siya sa pagdidesisyon ng buhay mo. Tama? Amen. Tama, Ate Manet? Sometimes our decisions will come from our children. Kasi sila na yung kinukonsider mo, hindi na yung sarili mo. Kasi yung sarili mo, wala ka nang pakialam di ba? Yung buhay nila mas mahalaga dahil sila ay mga bata pa. Kaya ko naman sinabi yung ganon, tinuruan po namin sila na pwede silang magsabi kung anong. Sabi naman ng iba, parang namang walang galang niya sa magulang kasi parang kung mag-usap sila, parang mga ano lang, magkakapatid lang. Di ba sa ating ganon, yung mga conservative na magulang. Pero sa ating mga millennials, wow, millennials. Diba? Kaya nga sabi ko, yung mga matatanda dapat mag-adjust sa bata. Yung mga matatanda, walang katapusang pag-aaral ang dapat nyong gawin para maiabot nyo yung sarili nyo dun sa mga bata. Hello? Tama ba? Amen. At pagka kayo matandang conservative, maiiwan kang mag-isa. Lagi kang malungkot dahil wala kang makakausap. Dahil ang gusto mong kausap lagi maging katulad mo, ay iba na. Ang tawag dito, obsolete ka na. Di ba? Alam niyo po yung obsolete, luma ka na. May expired ka na. Kaya kailangan mong i-adjust yung utak mo. Di ba? At dapat alamin mo, ako nga natatawa po ako, nag-alaga po ako ng apo ko. Teka, 16 plus 10, kalahati. 16 years na si Michael. Siyempre mag-aalaga ka ng baby. Iba na yung baby ngayon kaysa baby noon, di ba? So, anong gagawin mo? Mag-a-attend ka na seminar, how to handle the children, little children. Kasi noon, ang ating pinadedede, mga liberty, mga kung ano-ano, di ba? O kaya isabaw ng lugaw, di ba tama? Ngayon, iba na. So, iba na yung pagpapalaki mo kaysa pagpapalaki. So, dapat i-upgrade natin yung ating sarili. And we have to adapt to the situation. At pag hindi po natin ginawa yan, may iwan tayo. Kaya po kami, pag nag-uusap kami mag-iina, para rin nasa kapanahunan. Why? Because you are trying to reach them. Kasi ibang henerasyon na tayo Ang henerasyon natin mabilis na, hindi na mabagal. Tama? Amen. Kaya kailangan tayong makipagtakbuhan din sa kanila. Glory to God. Nang hindi naman naaapektuhan yung paggalang at pagmamahal sa bawat isa. Hindi po, kahit hindi nangungupo ang anak mo sa iyo, wala na silang paggalang. Tama? Kasi minsan, sinasabi nila yon, yung ba ang basehan mo ng paggalang?
Hindi totoo yun. Kaya nga, sinasabi ko rin minsan, yung minsan yung sinasabi nila, oy, parang hindi naman sila nalago. Sinagot ko, alam mo ba ako, 38 years na ako nag-aaral ng Bible, hindi ko pa rin masabing malago ako. Tama? Amen. Bakit? Ang paglago, hindi mo nakikita dun sa ano niya. Hindi mo alam kung anong tama, kung anong relasyon niya. Katulad ni Ate Vivian, sabi niya, lahat ng panalangin na dinidinig ni Lord. Ang tanong, bakit kaya? Sa tingin mo, Ate Vivian, bakit ka tinatungan agad ni Lord pag nananalangin ka? Kasi, pagka sa puno, tumataas na ang pananampalataya sa kanya. Hmm? At ano pa? Totoo ka ba sa kanya? Ay, amen. Sinasabi ko. Di ba sinasabi mo Ako sa kanya, dahil sinasabi ko, pinagkasala. Ako ilubos na nagkasala sa inyo, sa mga tao, pero sinasabi ko, pinagsisihan ko, hindi yung puro lang salita. Kaya ako, naiinis din ako pag ano. huwag ka na umiyak. Baka maiyak ka pa. Huwag na tama na. Glory to God. Hallelujah. Alam niyo po, kaya sabi ko nga, I love her. Nakita ko siya nung panahon siya ay nagdurusa. Dahil ako nung una, hindi naman ako ganito nung una. Mas terrible ako nung una. Ngayon, naaba na sumay ko. Pero may putol na. Putol na. Kaya yung iba, mga sa akin lang, hindi nga natin pwedeng ihampin ang sarili natin sa kanila. Pero siyempre, may isip naman sila, bakit hindi nila gawin yung sarili nila? Hindi po kita nito ka sa loob ng fiesta, nakikinig ka ng salita ng Diyos, na andyan, nakaroon sa atin, pero parang wala. Nararamdaman ko kasi parang Pwede ba tumayo ka, Ate Vivian, at sabihin mo nga yan? Masakit ang puwet mo. O sige, okay. O sige, okay. Go. Oo, yun lang sa akin. Kaya ako, I'm blessed, I'm happy dahil hindi ako mahilig humiling sa Panginoon ng mga bagay-bagay na kung ano. Basta, ang hinihiling ko lang, pagalingin niya ako, bigyan niya ako ng magandang kalusugan, at higit sa lahat, yung ibang tao. Mas inuuna ko yung ibang tao kaysa sa akin. Yun lang naman ang akin. Yan talaga sinasabi ko kay Lord. Hindi ako malinis sa tao, hindi ako reliyosong tao. May kasalanan din ako. Alam ko ang kasalanan ko. Pero, alam ko, pinatatawad niya ako dahil may time na talagang nawawala na ako, pero bigla siyang may sorpresa sa akin. I'm happy. Nagaling ako. Hindi ba sa financial, nagaling ako. Masaya ako. Kaya lang naman ako nawawala sa pyesa. Ang hindi ko talaga kaya. Kaya ng birthday ni Dina, kahit gusto kong pumunta rito, nagpahingat pa ako sa Sister Maria. Sabi ko, ilutin niyo naman ako. At ilang tao kumilot sa akin. Sa Ate Maria lang nakapagpakalit. Amen. Si Lord na nagpagaling through Ate Mary. Oh. Ginamit na sa Ate Maria. Praise God. Hallelujah. So, ang gusto ni Lord talaga, we are honest. Kapag tayo ay honest, ibibigay ni Lord yung lahat ng kailangan natin. Amen? Amen. Glory to God. Did you learn something? Amen. Kaya sa lahat nating ginagawa, lagi nating isipin, lagi nating alalahanin, and I would like to take yung sinabi ni Father kanina, do not compare. Magkaroon tayo ng self-awareness. Katulad nga nung pinag-aralan natin, may dalawang klase ng tao. Yung isa bilang ng bilang. Tama? Hindi gusto ng Diyos yung nagbibilang. Ang gusto ng Diyos yung sinasabi mo kung ano ka at kung sino ka tinatanggap mo. And dinatanggap mo yung kakulangan mo para puno ang kanya. Diba sabi, kung kulang ang iyong karunungan, humingi ka sa Diyos at ikaw ay bibigyan. Ngunit ang humihingi ay hindi dapat mag-alinlangan. Sapagkat ang taong pabago-bago ng isip at hindi alam kung anong gusto, huwag umasang tutugunin siya ng Panginoon. Dahil wala siyang isip na diretso at pirme. Pero kapag po tayo nag-decide na tayo kay Lord at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, siya na ang maglalagay sa atin sa tamang direksyon. Hindi natin kailangang mag-struggle. Siya mismo ang maglalagay sa atin sa tamang daan kung paano kanya pagpapalain. Amen? Yes. Ang kailangan lang natin magtiis, magtiyaga, manalangin, mag-aral ng kanyang salita, at sumunod sa kalooban ng Diyos.
Alam niyo po, sabi ng iba, mahirap daw sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po totoo. Mahirap ba, Ate Vivian? Mahirap kung ayaw mong tanggapin lahat ng iyong pagkakamali. Pero, Napaka-sarap naman pag sumusunod ka sa Kanya. amen. Bakit? Dahil talaga napakawalang niya. Paano mo kayo pastora? Ako'y sakit ng ulo yan eh. Naman eh, Tita Becca, ni Mami Raquel. Ay, yung bata ito, napakalaga sa ulo. Ako'y sagot na sagot dyan. Yung pastor doon sa kabila, kaya na naman siya. Natutulog ako ganyan. Ganyan ako kawalang niya. Pero nung time na nagiging matured na ako, try ko na siya matatangkal. Wala na, mag-aana ako. Ngayon dati nagagalit ako, sobra ako nagagalit. Ngayon hindi na, kaya ko na kontrol na sarili ko. Praise God. Hindi ka salita nga, hindi sa uso, nasa puso. Amen. Ako talaga. Kasi siya kayo, kung sinasabihan ko kayo, kayo na kanina, nakita mo. Kasi marami dito sa atin, una namin una. Pero hindi niya nakikita ang sarili niya mismo. Glory to God. Ako hindi Hallelujah. na ako ganyan. Ako hindi marunong mamuna ng tao na, ay, ang pangit mo. Sino yun? Kaya marunong na muna lang sa mga tao na, ganito ka na sundi. I'm happy. Yan ang kaya niya. Yan ang magagawa natin. Amen. Share mo. Huwag ka man. Praise God. Hallelujah. Buti kaya anak ko, anak namin Marilos, ano ito na nasisimpa. Kahit ako na-absent. I'm so proud of you, Ate Vivian. Yan naman ang pinagdadasal ko. Hindi. Ako, dumating na yung isa kong pinagdasal. Dumating na dito. Hindi lang yata birthday ni Dinay. Sana magtuloy-tuloy na. Huwag ka mag-alala. Continue to pray. Yan ang talaga iniling ko kay Lord. Tatlo yan. Pero, nautay-tay naman ako. Glory to God. Isa na lang ang yun. Praise God. Hallelujah. Kaya po natin ginagawang halimbawa yan. Hindi po natin paborito si Vivian. Ay, naku. Si Vivian po ang buhay na patotoo. Katulad ng sinabi ko noong linggo. Si Dina ang buhay na patotoo, Ate Becca. Diba? Nakita natin kung gaano si Dina ka-wild. Pero praise God. Sa grasya ng Diyos, kita mo naman ngayon. Talagang pag nakita mo siya, buhay na patotoo siya ng kabutihan ng Diyos. Katulad ni Ate Vivian. Hello? Hindi ibig sabihin, hindi tayo lahat nagbago. Lahat naman tayo nagbago. Amen? Amen. From better to best. Sabi nga una good, naging better, ngayon best na. Kaya nga sabi, we are living in the overflowing grace of God. Because of His grace, because of His love, and because of the faith that God has given to all of us. Amen? Glory to God. So, pwede po tayo tumayo at tayo manalangin bago tayo dumako sa offering, bago po tayo dumako sa ating pangalan nito, Holy Communion. Glory to God. Hallelujah. Lord, salamat po ng marami sa bawat isang kaluluwa na narito ngayon. Salamat po sa mga salita mo na pinag-aralan namin, Panginoon, na alam ko po na ang mga salitang ito ay nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay sa amin ng kalakasan at karunungan upang kami patuloy na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Lord, dalangin ko po sa bawat isa sa lahat pong pinag-aaralan namin, hindi po sa pagalingan, kung hindi po patyagaan, kung hindi po, Panginoon, sa maliit naming inaaral, natututunan namin kung paano kami mamuhay ng tama ng ayon sa iyong kalooban. At sa hapong ito, Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa inyong bawat isa. At sa hapong ito po ay gagawin namin ang iyong Holy Communion bilang pag-aalaala sa lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para po kami mabigyan mo ng buhay na mapayapa at buhay na pinagpala. At sa hapong ito, Panginoon, salamat po ng marami at bago po namin ipamigay ang tinapay na ito, sama-sama po nating ipanalangin. Lord, salamat po sa simbolo ng iyong katawan, sa simbolo ng iyong dugo, na aalalahanin namin dito ang iyong kamatayan, ang iyong muling pagbabalik, na sa mga latay mo, kami ay iyong pinagaling. At sa pamamagitan ng iyong dugong nabuo sa krus ng Kalbaryo, pinatawad kami sa lahat ng naming mga kasalanan. Kaya sa hapong ito, Panginoon, gagawin po namin ito ng buong puso. At habang
idinidistribute po ang tinapay, Panginoon, kami po ay magpupuri at magpapasalamat sa iyo at salamat po sa ginawa mo sa krus. Tinapos mo na ang lahat naming paghihirap at kahirapan at sakit at karamdaman. Kaya ang natural na lamang ay puro pagpapala at grasya na ipinagkulob mo sa bawat isa. Kaya sa hapong ito, awit po tayo sa Panginoon. At salamat po. Pagpalain mo po ang tinapay at wine na ito. Magsilbing kalusugan ng aming katawan at katugunan sa aming mga panalangin. In Jesus' name, Amen. Praise God. Ito ang tinapay ng buhay. Kunin mo nakahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kunin mo magpipahal. Yan ang katawang pinayuhan upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong maktan ang buhay na walang hanggan. Ito ang sarang bagong iwan. Iyuhin mo makikahagi. Ito ang sarang bagong iwan. Iyuhin mo makikahagi. Upang ikaw ay mapili. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang na bayuhan. Yan mo ito ang aking patunay. Ako'y kasama niya ang namatay. Ito ang aking pahayag na magpapalik si Jesus na buhay. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Panginoon, salamat po ng marami sa oras na ito. Katulad po, Panginoon, ang ginawa ng aming Panginoong Hesus nung huling hapunan. Ang sabi niya, itaas po natin ang tinapay at ang sabi niya, ito ang aking katawan na pinagpira-pira sa tinihandog ko sa inyo. So, kainin po natin ang sabay-sabay ng buong puso at manalig po tayo na pag kinain po natin ito, ano man ang ating karamdaman, ano man ang ating mga kabigatan, umaasa tayo sa Panginoon na tutugunin niya at pagagalingin niya tayo ng buong puso. Sama-sama po natin kainin. Glory to God. Hallelujah.
Gayon din naman, dinampot niya ang saro. At sabi niya, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Sa tiwi ninyong gagawin ito, alaalahanin ninyo ang aking kamatayan at ang aking muling pagbabalik. Sabay-sabay po nating amen. Praise God, hallelujah. Patuloy po nating purihin ang Panginoon. Ang taway ng buhay sa mundo at ibahagi ito ay hapay ng buhay sa mundo mag-isa. Yan ang katawang inayuban upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang nakihap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. At ito ang sarang bagong tipan, inumin mo, makikahati. Ito ang sarang bagong tipan, inumin mo, mapisa. Yan ang dugo umaalam upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay Panginoon, salamat po ng marami sa araw na ito, Panginoon. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa kabila po ng lahat ng dinaanan namin ngayong linggong ito. Kami po ay nagpapasalamat sa kabila po ng lahat. Kami po ay narito. Narito po kami malulusog, malalakas, pinagpala mo. At Lord, dalangin ko po sa bawat isa, katulad po ng kanilang pananampalataya, gumaling po kami sa lahat ng karamdaman, mamuhay kami ng mapayapa, at pinagpala. Salamat po, Panginoon, at alam ko po ng bawat isa ay pinili mo, kaya silang lahat ay narito, at meron kang purpose sa buhay nila, ganun din po sa lahat ng mga nakikinig. Kaya sa oras na ito, gusto ko pong ideklara at sabihin na nawa po ang pag-ibig ng Ama, ang mayamang grasya ng Anak at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay sumaaming lahat sa Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. Hallelujah.